Gandang umaga po sa inyong lahat. Ang ganda ng kanta, no? Take me deeper. Meron isang bahagi doon na gustong gusto ko eh. Sabi ron, Jesus hold me close in your embrace. Amen. So muli natin balikan ang ating teksto sa Luke chapter 15. Mula po, babasahin ko lang yung huling bahagi, 21 to 24. Sabi rito, Ama, yung nanumbalik na anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng Ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Sukutan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muli siyang natagpuan at sila nga'y nagdiwang. Ito pong talata pa sa verse 20, yung English version, nais kong batahin natin kasi ito yung pinakang-highlight. Luke chapter 15 verse 20. Paki-forward nga po, isang verse. Yung susunod. Sabi diyan, Luke 15:20, and he arose and came to him, to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, dalangin po namin na samahan niyo kami sa pangangaral ng inyong salita. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan sa kapangyarihan lang ng inyong espiritu sapagkat wala kaming magagawa kung hindi po kayo kikilos at gagalaw sa aming kalagitnaan. Ipadama at ipaunawa niyo pong muli sa amin ang hiwaga ng inyong pag-ibig at habag. Sariwain niyo rin pong muli sa puso at isipan namin, Ama, kung paano nung una kami ay inyong kinahabagan, minahal, tinanggap, pinatawad, nilinis at iniligtas. Kahit na kami ay mga makasalanan, kahit na kami ay mga dati niyong kaaway at hindi karapat-dapat mahalin, kahabagan niyo po kami sa araw na ito at magligtas nawa kayo sa sino mang nais niyong iligtas. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay The Father's Merciful Love to Repentant Sinners. The Father's Merciful Love to Repentant Sinner. Alam niyo, wala na yatang hihigit pa sa talinhagang ikinuwento ng Panginoong Jesus. Sa lahat ng mga talinhaga sa Biblia, sa Luke chapter 15, patungkol sa alibughang anak o the parable of the prodigal son, tinatawag din itong talinhaga ng nawawalang anak o the parable of the lost son. Papatapos na ang buwan ng mga puso, at alam nyo, hindi naman masamang alalahanin natin ang mga at pahalagahan sa ganitong okasyon ang mga taong nagmamahal sa atin, tulad ng ating mga asawa, hindi pala mga asawa lang, ano? Tulad ng asawa, mga anak, mga magulang, mga kapatid, at mga kaibigan. Bagamat ang pag-ibig nila sa atin ay hindi perpekto, ganun pa man, inaalala natin kahit minsan kung paano nila tayo minahal. Ngunit huwag nating kalilimutan, kung may isang higit na nagmahal sa atin ng perpektong pagmamahal, ito ay wala ng iba kundi ang ating Amang Diyos sa langit. Higit na dapat nating alalahanin, hindi lang sa okasyong ito ng Love Month, kundi sa araw-araw ng ating buhay, kung gaano tayo minamahal ng ating Amang Diyos sa langit. Ba't ko po ito sinasabi? Kasi alam niyo, mayroong isang verse sa Revelation chapter 2, ipinahayag ng Panginoon yung damdamin niya sa mga mananampalataya sa Efeso. Sabi niya, Ephesians 2:2-4, nalalaman ko ang iyong mga gawa, ang iyong mga pagpapagal at pagtitiis, ang iyong paglilingkod. Verse 3, at may pagtitiis ka na nagbata ka dahil sa aking pangalan. Sabalit matapos sabihin ito ng Panginoon, alam ko naglilingkod ka, alam ko napakatapat mo. Pero sabi ng Panginoon, verse 4, ngunit mayroon akong laban sa iyo. Ano yon? Iyong iniwan ng iyong unang pag-ibig. Sabi ng Panginoon, mahal mo yung ministry. Mahal mo yung ginagawa mo, pero mahal mo pa ba ako? So, kaya sabi ng Panginoon sa verse 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog.
Pwede pala tayong mahulog kahit tayo naglilingkod sa Panginoon kapag iba na yung motivation natin. Tayo ba ay nagsisimba, nagbabasa ng Biblia, na nagbabahagi ng salita ng Diyos dahil mahal natin ang Panginoon? At yun ang dapat natin makita. Sabi ng Panginoon, kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong unang ginagawa. Ang araw na alala ko, babasa lang ako ng Bible, mga unang buwan, unang linggo ng pagkakilala ko sa Panginoon. Naiiyak ako. Hindi naman nakakaiyak yung binabasa ko. Para bang nag-uumapaw lang yung pasasalamat ko sa Diyos na bagamat napakadumi ko kayo niligtas niya. At sa pamamagitan ng talinghagang ito, patungkol sa nawawalang anak, muli nating sariwain kung paano tayo minamahal ng ating Amang Diyos sa langit. Kung paano niya tayo kinahabagan, noong una, tinanggap, pinatatawad, nilinis, iniligtas, at binigyan ng magandang pangalan. Alam niyo ba yung pangalan natin? Christian. Nakaduktong tayo kay Kristo. Tanggalin mo yung Christ, I-A-N ka na lang. Ano yung I-A-N? Ikaw ay nawawala. Sa English, I am nothing. So, tatlong magkakaduktong na talinahaga ang kinuwento dito ng Panginoong Yesus. Una, sa talatang 4 hanggang 7, di natin ito binasa, ang talinahaga ng nawawalang tupa. Mula naman sa talatang 8 hanggang 10, ang talinhaga ng nawawalang salapi. Lahat nawawala. At mula sa talatang 11 hanggang 32, yung binasa natin, ang talinhaga ng nawawalang anak. Nais kong ipauna sa inyong lahat na dahil nga sa pagiging pamilyar ng isang talinhagang ito, na madalas ginagamit ng iba, kaya lang, dahil sa napaka-pamilyar, mas madali at mas madalas na nagkakamali at hindi nagiging maingat ang iba sa pagbibigay ng kahulugan. Halimbawa na lamang sa talinhagang ito, ilang maling konklusyon ang madalas na iniuugnay ng ibang mangangaral sa talinhagang ito dahil nga naging tampok sa talinhagang ito kung paano ipinakita ng Diyos Ama ang mahabagin niyang pag-ibig sa mga dating makasalanan. Kaya ang una nilang ginagawang maling konklusyon ay ang Diyos daw ay hindi humahatol, hindi namumuhay sa kasalanan, kundi umiibig lang. So mali, hindi po yung sinasabi nung talinhaga. At dahil pinakita ng talinghagang ito na tanging sa mahabaging pag-ibig ng Diyos na guugat ang kanyang pagliligtas doon sa nawawalang anak ay sa makasalanan. Kaya ginagawa din nilang maling konklusyon, ikalawa, hindi daw kailangan ang pamamagitan ni Jesus sa mga makasalanan at hindi daw kailangan ang ginawa niya sa krus para may maligtas. Kasi nga doon sa talinhaga, wala namang bahagi doon si Kristo na namatay, pero hindi po yun ang sinasabi ng talinhaga. At dahil nakita nila na nang humihingi na ng tawad ang nawawalang anak, parang hindi pinansin ng ama ang paghingi niya ng tawad. Sa halip sinabi ng ama, madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan siya, isuot sa kanya ang singsing at sandalyas. Kaya ang isa pang maling konklusyon ng iba ay ang sabihin, katlo, hindi daw mahalaga ang pagsisisi dahil kahit wala ito, tinatanggap din daw ng Diyos ang isang makasalanan. Muli, dahil hindi rin ito sinasabi ng talinhaga, kaya hindi natin ito maaaring gawing konklusyon. Pinapauna ko na po yan. Kaya mahihirapan tayong unawain ng isang talinhaga kung hindi natin muna aalamin ang pinakasentrong layunin kung bakit ito sinabi ng Panginoon. Dahil kapag nalaman natin ang pinakasentrong layunin, dito magmumula ang tamang pagpapakahulugan sa talinhaga. Kaya unawain muna natin ang konteksto ng talinhagang ito kung bakit ito itinuro ng Panginoon at kung ano ang layunin niya. Sa Luke chapter 15, verses 1-3, yan ang pinakang context. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig, tulad ng ginagawa natin. Pagkatapos noon, nang makita ng Panginoon ng mga tao na naglapitan ng mga makasalanan, anong sabi sa verse 2? Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y, si Jesus daw, nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Tingnan niyo yung verse 3. Dahil dito,
Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Yung tatlong talinhaga. Ibig sabihin ng dahil dito, ito mismo ang dahilan o layunin kung bakit niya ikinuwento ang talinhagang ito. Ano yon? Balikan natin. Nang makita ni Jesus na nagbubulong-bulungan, nagre-reklamo ang mga relihiyosong Pariseo at iskriba dahil sa paglapit ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan sa kanya upang makinig, at nakita nilang hindi binabawalan o hindi sila nilalayuan ni Kristo, ito ang nagtulak sa Panginoon upang ituro sa mga nakikinig ang tatlong talinhagang ito. Tanungin natin muna, sino ba ang mga maniningil ng buwis na lumalapit sa Panginoon? Sa kultura ng mga Hudyo, dahil sila ay nasasakop ng Imperyong Roma, kinakailangan silang magbayad ng buwis at ang paniningil ng buwis ay parang prangkisa na binibili ng ilan nilang kababayan na maniningil ng buwis sa pamahalaan ng Roma at para kumita ng malaki. Pinapatungan nila ng ilang ulit ang sinisingil nilang buwis. Kaya itinuturing din nilang makasalanan ang mga maniningil ng buwis. Dahil imbis na makatulong, sila pa ang nagpapahirap sa kabuhayan ng kanilang mga kababayan. Ngunit bukod sa mga maniningil ng buwis, kasama din sa paglapit kay Jesus ang mga itinuturing na makasalanan sa kanilang lipunan. Mga babaeng nagbebenta ng aliw, mga magnanakaw at kriminal. At sa ganitong tagpo, ano ang naging reaksyon ng mga relihiyosong Pariseo nang makita nilang tinatanggap, hindi tinataboy, kundi tinatanggap ni Jesus ang mga makasalanan. Verse 2, kaya't nagreklamo ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Umaangal sila at nagbubulong-bulungan. At anong reklamo nila? Verse 2, sinabi nila, ang taong ito'y tumatanggap ng mga makasalanan at kumakain kasama nila. Nakita mo yung kapatid mo, kasama ng mga di mananampalataya. Kaya nainis ka, sabi, baka nakikisama sa mga makasalanan to. Bakit nila inireklamo ang ginagawang pagtanggap ni Jesus sa mga makasalanan? Una, dahil labag ito sa kultura nila. Nilalayuan ng mga relihiyosong Pariseo ang mga makasalanan dahil di umano sa oras na madikit at makipag-usap sila sa mga ito, ano raw, itinuturing silang madumi ng kanilang relihiyon. Subalit si Jesus, bagamat siya nakikisama sa mga makasalanan, hindi naman siya nakikisama. Okay? Ikalawa, para sa kanilang pag-iwas sa mga makasalanan ay isa sa inaakala nilang kinakailangang gawin para sila di umano ay maging matuwid sa harapan ng Diyos at nang sa ganun ay maligtas. Ikatlo, naiinis sila sa ginagawang pagtanggap, pagsalo ni Jesus sa mga makasalanan. Bakit? Dahil hindi nila nauunawaan ang misyon ni Jesus bilang anak ng Diyos kung bakit siya nagkatawang tao. At ano ang misyon ni Jesus? Luke 19:10, sapagkat ako, na anak ng tao, ay naparito, hindi upang iwasan, kundi upang hanapin at iligtas. Sino? Ang mga naliligaw. Kaya kung lalayuan sila ni Jesus, paano sila maliligtas o maililigtas ni Jesus? Bakit ito ang misyon ni Jesus? Dahil sinabi ng Ezekiel 33 verse 11, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong katiyahan sa kamatayan ng masama. Isang napakasakit na damdamin kapag nakikita natin ng isang taong mahal natin sa buhay na nawawala, na walang katiyahan o walang tamang relasyon sa Panginoon. Lalo na kung ang Panginoon ang nakakakita noon. Ibig sabihin, nais ng Diyos na bago dumating sa isang makasalanan ang kamatayan, sila ay maligtas. Ang tanong, ganyan din ba ang naiisip natin sa ating mga kaibigan, kamag-anak? Ikaapat, lumalapit ang mga makasalanan kay Jesus dahil iba si Jesus kumpara sa mga relihiyosong Pariseo. Sana lumalapit din sila sa atin dahil nakikita nilang iba tayo. Dahil imbit na layuan sila ni Jesus, tinatanggap sila nito at binibigyan ng panibagong pag-asa. Kaya anong layunin ni Jesus sa talinhagang to? Layunin. Patayin natin. Nais, paki-post nga yung layunin. Yan. Nais ipakita sa kanila ni Jesus kung naiinis sila sa mga makasalanan, yung mga Pariseo,
Nagagalak naman ang Diyos sa paglapit ng mga makasalanan kay Jesus. Kaya, sabi sa verse 3, kinwentuhan sila ni Jesus ng tatlong talinhaga. Ang talinhaga ng nawawalang tupa, nawawalang salapi, at nawawalang anak. Yun po yung context niya. Yun ang dahilan. At sa tatlong talinhagang to, alam nyo, merong isang aral ang nais iwan ni Jesus sa mga nakikinig at maging sa atin. Ano ang mga aral o ano ang aral na nais ituro ni Jesus sa tatlong talinhagang to? Pansinin natin, sa unang talinhaga, hindi ko na babasahin, sinabing may 100 tupa, nawala ang isa, at nang matagpuan ng pastolang nawawalang tupa, sinakay niya sa kanyang balikat, at sabi sa talatang 6 hanggang 7, makipagsaya kayo sa akin. Sabi niya rin sa mga kasama niya, bakit? Dahil nakita ko na ang nawawala kong tupa. At sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit. Masayang masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Sinasabi ni Jesus, kung nagre-reklamo at naiinis ang mga reliyosong Pariseo, sa paglapit sa kanya ng mga makasalanan, ang amang Diyos naman. At ang mga anghel sa langit ay nagagalak dahil naligtas ka. Pagdating sa ikalawang talinhaga, sinabing may 10 salapi ang nawala sa isang babae, nawala ang isa pala, 10 salapi, nawala ang isa, kumuha ang babae ng ilaw at walis para hanapin ito. Nang matagpuan ng babae ang nawawalang salapi, sinabi na naman niya, verse 9-10, katulad ng sinabi nung una, makipagsaya kayo sa akin, gano'n na naman, dahil nakita ko na ang nawawala kong salapi. At sinabi na naman ni Jesus, ganoon din sa langit. Inulit na naman niya, masayang masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. At kung sinabing masaya ang mga anghel, ito ay dahil sa ang Diyos, ang unang-unang nagsasaya sa langit dahil sa isang makasalanang naliligtas. At pansinin niyo sa ikatlong talinhaga, nang manumbalik naman ang nawawalang anak, sinabi sa talatang 23 hanggang 24, magdiwang tayo. Ito yung ika-5 beses na sinabi, ang salitang magdiwang o magsaya tayo. Dahil ang anak ko na akala ko'y patay na ay bumalik na, buhay na. Sabi mo sa katabi mo, buhay ka na ba? Nawala siya pero nakita na. Kaya nagsimula silang magdiwang. Alam niyo yung salitang magdiwang, magsaya? 6 na beses itong sinabi. Kasi ito yung pinakang context. Sa tatlong talinhagang to, isa lang ang pinakasentrong kaisipan na paulit-ulit na sinasabi ni Jesus at itong nais ipaunawa ni Jesus sa mga nakikinig. Ano yon? Kung nagre-reklamo, basahin natin yung pinakasentrong kaisipan. Kung nagre-reklamo at naiinis ang mga reliyosong Pariseo, pakinggan nyo na lang po, baka hindi pa na ipo-forward. Ito yung pinakasentrong kaisipan. Kung nagre-reklamo at naiinis ang mga reliyosong Pariseo dahil tinatanggap at sumasalo si Jesus sa mga makasalanan, ngunit sa kabilang dako, masayang-masaya ang Diyos Ama at mga anghel sa langit dahil sa isang makasalanang lumalapit, nakikinig kay Jesus at nagsisisi ng kasalanan. At alam nyo, ito ang layunin kung bakit itinuro ni Jesus ang tatlong talinhagang to. At mula sa layunin ito, dito manggagaling ang kahulugan ng ibang detalye. Kung tinatanggap ni Jesus at kung nakikisalo siya sa makasalanan, nangangahulugan, pinapahalagan niya ang mga ito. Kaya pinakita rin dito kung paano pinahahalagahan ni Jesus ang isang makasalanan. Una, paki-forward nga po ulit. Paano pinahahalagahan ni Jesus ang isang makasalanan? Una, sa talinhaga ng nawawalang tupa, sinabing sa talatang 4, kung kayo ay may 100 tupa at nawala ang isa, anong gagawin nyo? Halimbawa, kayo nawala ng 100 tupa kayo, nawala isa, anong gagawin nyo? Alam nyo, kung sasagutin nyo ito ng mababaw, baka isagot nyo, hayaan ko na lamang nawawalang isa. Bakit? Dahil kung iiwan niya ang 99, baka pagbalik niya ay nawala na din ang mga ito. Tama ba? Mas mahalaga ang 99 kumpara sa isang nawawala.
Subalit hindi ganito ang pangkatwiran ng Panginoon. Anong sabi ni Jesus? Hindi ba't iiwan ninyo ang siyam sa pastulan? Alam niyo ba ibig sabihin ng pastulan? Hindi niya sinabing iiwan niya ang siyam sa kulungan, kundi sa pastulan o sa parang, kung saan maraming mabamangis na hayop. At sa kanya sinabing hahanapin ko ang nawawala hanggang sa makita ko. At alam niyo, inulit pa ito ni Jesus sa talatang 7 at sinabi ni Jesus, sa langit, masayang-masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisisi, pakinggan nyo, kaysa sa 99 na na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Talaga nga bang hindi nangangailangang magsisi yung 99? Tanong, mayroon ba talagang 99 na matuwid? Wala. Sabi ng Roma 3:10, gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Kahit isa. Bakit niya sinabing matuwid ang 99 na hindi nawawala at hindi kailangang magsisi? Ibig sabihin, ang sinabi ni Jesus ay 99 na matuwid ay isang irony o kabalintunaan. Kasi nga, layunin niya sa mga parable minsan. Kapag nandun yung mga Pariseyo, dahil ayaw naman tumanggap ng turo ng mga Pariseyo, gumagamit siya ng mga parable para hindi maintindihan ng mga Pariseyo. Pagka sila ng mga alagad niya, sinasabi ng Panginoon yung kahulugan. At yun ang dahilan. Pero ang ibig sabihin, upang ipaunawa ng Panginoon na at ituro niya na hindi mauunawaan lang, aray ko, masakit yung ganito ko. Sensya na po. Ibig sabihin, ang sinabi ni Jesus ay siyam na matuwid ay isang irony o kabalintunaan upang hindi maunawaan ng mga Pariseo ang itinuturo niya, kundi maunawaan lang ng mga tunay na nakikinig. Pakinggan niyo mabuti. Kung ano ang nais pakahulugan ng Panginoon sa sinabi niya. Sinasabi ng Panginoon, nagagalak siya tulad ng mga anghel at ng kanyang Ama sa langit. Paano pinapahalaga ni Jesus ang isang makasalanan? Una, mas pinahalagan niya ang makasalanang totoong nagsisisi kahit tag-iisa lang. Ito kumpara sa 99 na ipokritong Pariseo na hindi nagsisisi at hindi umaamin na sila din ay makasalanang nangangailangang magsisi. Yun po yung ibig sabihin ng sabi ng Panginoon na 99 na matuwid. Kaya alam niyo sa isang evangelistic crusade, may isa lang na maligtas, nagkakaroon ng celebration sa langit. Amen. Ikalawa, sa talinhaga naman ng nawawalang salapi o pilak. Sinabing kumuha ng ilaw ang babae at kumuha ng walis. Bakit? Marahil nawala ang isang salapi sa dilim, kaya kailangan ng ilaw. Nawala ito sa lugar na may makapal na alikabok, kaya kailangan niya ng walis. Pagtatagaan niyo pang hanapin? Sa kultura nila, ang isang pilak ay katumbas ng halaga ng isang araw na kita ng isang ordinaryong manggagawa. Mahalaga ito para sa babaeng ito, kaya pinagtatagaan niyang hanapin ito. Bakit? Dahil mahirap itong kitain. Ngunit para sa isang Pariseo, na may malaking kita, hindi niya pag-aaksaya ng panahon at pagod na hanapin ang isang pilak sa gitna ng dilim, sa ilalim ng makapal na alikabok. Gayun din sa isang kabataang nakakariwasa sa buhay, hindi niya pahalagahan ng piso na hanapin sa dilim at para pulutin ito sa alikabok, lalo na't hindi naman siya nakakaranas mahirapan kung paano kumita ng pera. Pinupulot niya pa ba yung piso ngayon? Baka nga 5 piso, kung madumi, hindi mo napupulutin eh. Pero kung ikaw ay pulubing-pulubi, baka pulutin mo yun. Wala mang halaga para sa mga Pariseo ang isang salapi, ngunit tulad ng ordinaryong manggagawa na nawala ng isang pilak, parang gano'n na sinasabi ng Panginoon. May halaga sa kanya ang isang makasalanang nagsisisi. Kaya kinakailangan pa niyang ipadala ang kanyang anak na si Jesus na siyang ilaw ng sanlibutan para hanapin ang mga nasa kadiliman.
ang mamatay si Jesus sa krus upang linisin niya ng kanyang dugo ang mga nasa putikan. Paano pinapahalaga ni Jesus ang isang makasalanan? Ikalawa, kung sa paningin ng iba, kasing halaga na lamang ng isang kusing ang buhay mo bilang makasalanan. Minsan ganyan ang trato ng iba sa mga makasalanan. Sinasabi ng Panginoong Jesucristo, may halaga ang buhay mo sa Kanya. Kaya narito ka ngayon. Kaya siya naparito para hanapin ka tulad ng nawawalang pera. Bakit? Dahil kahit piso lang ang tingin nila sa iyo, may halaga ang buhay mo sa Panginoon. Sa katunayan, ang ipinambayad ng Diyos para tapusin ka sa kasalanan ay hindi bariya, kundi ang buhay ng anak ng Diyos. At walang kasing halaga ang mundong ito. Sa mundong ito, ang buhay ng Panginoon. Siya yung kayamanan ng langit. At ganun kakahalaga sa Diyos. Ang ipinambayad niya, hindi 1,000,000, kundi ang buhay ng kanyang anak para tapusin ka. At ngayon, bilang pinakatampok na bahagi ng sermong ito, tinuro niya rin ang talinhaga ng nawawalang anak. Upang sabihin na kung may halaga ang isang tupa at ang isang salaping nawawala, may higit na halaga ang isang nawawalang anak. Dahil tanging ang tao lang ang nilikha niya na ayon sa kanyang wangis. Kaya unawain naman natin kung paano ipinakita ng Ama ang pag-ibig niya sa kanyang nawawalang anak. Minsan na inawala na rin tayo, tama? Ewan ko kung nalaman mong nawala ka at natagpuan ka. Paano tayo minahal, kinaawaan, tinanggap, pinatawad, nilinis at iniligtas ng Amang Diyos bilang dating makasalanang nawala at kanyang natagpuan. Bilang mga dating patay na muli niyang binigyan ng buhay, paano iniligtas ng Diyos ang isang makasalanan? Nais kong ipaunawa sa inyo, ang talinhaga ng alibugang anak o nawawalang anak ay naganap sa kultura ng mga Hudyo kung saan mas labis silang nagpapahalaga sa dangal at mas labis nilang kinamumuhian ng kahihiyan. Ibig sabihin, sa lipunan nila, mayaman ka man o mahirap, mahalaga na meron kang dangal. Eh ngayon, kahit mayaman, ayaw nila ng dangal eh. Makakapalang mukha. Diba? Mga politiko. Pero sa kanilang panahon, kahit mahirap ka, iingatan nila yung dangal. Verse 11. Ito po yung pinakang text natin. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki, panganay at bunso. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng Ama ang kanyang ari-arian. Alam nyo, sa batas ng mga Hudyo, makukuha mo lang ang iyong mana kapag patay na ang tatay mo. Kaya hingin ng bunsong anak ang kanyang mana. Para na rin niyang sinabi sa tatay niya, Ama, mamatay ka na sana para makuha ko ng aking mana. Hindi man yun diretsong sinabi, pero parang yun ang kahulugan. Isa itong paglapastangan sa Ama, at ang kapalit nito ay ituring na patay ang ganitong klaseng anak. Alam niyo, sa kultura nila, kapag itinakoy ng isang anak, meron silang ritual, parang ipinagluluksa nila ito. At kahit hindi pa naman patay yung anak niya, nagkakandak sila ng funeral service para hiyain yung anak niyang itinakwil. Kaya marahil para matigil na lang yung anak na ito, ibinigay na niya yung mana. Umayos ka na. Patay ka na naman. Verse 13, pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi, ikinas, at nagpunta sa malayong lupain. Bakit sa malayong lupain? Walang makakakita. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Ba't kinakailangan siyang pumunta sa malayo para lustayin ang kanyang kayamanan? Alam nyo, bilang isang nawawalang anak, natural sa atin, nature natin yun, ayaw nating may pipigil at may makikialam sa anumang gusto nating gawin. Kaya ang tendency minsan lumalayo tayo. Likas sa isang makasalanan na magtago sa malayo kung saan hindi siya gaanong kilala upang doon niya gawin ang anumang kasalanang nais niyang gawin. Yung mga anak natin, pagkasama natin, bang babait! Pero pag hindi ka nakatabi at kasama niya yung mga kaibigan niya, naglalabasan ng mga sungay nila.
Kahit ang mga anak ko, sinasabi ko yan. Nature ng tao yan. At yun ang dahilan kaya tayo kinaawaan ng Diyos. Verse 14. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon. Kaya siya'y nagsimulang maghirap. Alam niyo minsan, matapos magpasasa sa mga bisyo at palagoy niyang pamumuhay sa kanyang kayamanan. Dahil may katapusan ang lahat ng bagay, ay inyong katabihan. Dumating sa buhay niya ang lahat ng kamalasan na hindi niya inaasahan. Biglang natanggal sa trabaho, biglang nasunog ang bahay, biglang nawala ng kaibigan, biglang namatay yung ganito, biglang iniwan ng kaibigan. Kaya, kung nangyari yun, wala siyang choice kundi gawin ang ayaw niyang gawin. Verse 15, ano yung ayaw niyang gawin? Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Saan po? Babuyan. Para sa isang Hudyo, ang baboy ang isa sa uri ng hayop na labis nilang pinandidirihan. Kaya nga hindi sila kumakain ng baboy. Ngunit dahil sa mga nagawa niyang kasalanan, wala siyang magawa, kundi ang tanggapin ang pangit na naging bunga ng kanyang maling desisyon sa buhay. Ang maging alipin na tagapag-alaga ng nakadidiring mga baboy. Verse 16, sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, kasi nga tagutom, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain kanino? Sa mga baboy. Nakikipag-agawan siya ng pagkain sa baboy. Dahil wala siyang pagpipilian, pati pagkain ng baboy, pinagtiyagaan niyang kainin. Bakit? Dahil sabi rito, wala naman nagbibigay sa kanya ng pagkain. Simula nang siya'y mawalay at maligaw, naranasan niyang kumain ng pagkain ng baboy. Ibig sabihin, ang isang tao nagkakasala, kahit nakakarimarim na kasalanan, kaya na niyang lunukin. Verse 17, ngunit, habang nasa gitna siya ng matinding pagsubok sa buhay. Verse 17, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. At sabihin natin, nasa huli kasi ang pagsisisi. Pero ba sa inyong wala pa, hindi pa nagkakasala, nagsisi na? Palaging nasa huli ang pagsisisi. At ano ang kanyang ginawa? Ang kanyang mga pagkakamali at kasalanang nagawa, kaya siya nagkaganito. At nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Ibig sabihin, kahit yung mga, dahil nga sa napakagalante ng tatay niya, kahit yung mga alila nila, masasarap ang pagkain, baka Jollibee, McDo. Pero siya, anak siya, tagapagmana, pero kumakain siya ng kaning baboy. Ibig sabihin, nakita niya ang masamang naging bunga ng kanyang pagkakamali. At dito, nagsisimula ang pagliligtas ng Diyos sa kanya. Alam niyo, minsan, nilalagay tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon na wala ka ng ibang aasahan kundi ang Diyos. Una, paano nililigtas ng Diyos ang isang makasalanan? Una, ipinakikita ng Diyos sa isang makasalanan ang kaawa-awa at tunay niyang kalalagayan bilang makasalanan para upang siya ay magsisi. Sa paanong paraan? Ano sabi sa verse 17? Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Alam niyo, saan unang kumikilos ang Panginoon? Sa ating isip. Darating ang pagkakataon, mangungusap ang Panginoon sa iyo. Sinabi sa English version, when He came to Himself, take note, mahalaga ang salitang to. Hindi sinabing, when He came by Himself, kundi to Himself, nang napag-isip-isip niya, ibig sabihin sa pagkakataong ito, nakita niya ang kaawa-awa at tunay niyang kalalagayan, not by Himself. Hindi mula sa sarili niyang kakayahan, kundi sa habag ng Diyos. Alam niyo, may mga pangit na nagaganap sa atin, pero alam niyo, isang paraan niya ng Diyos para makita natin yung sitwasyon natin. Pero alam niyo, habag pa rin yun ng Diyos. Dahil ang tunay na pagsisising na kapagliligtas ay nagmumula lamang sa Diyos. Dahil sa kanyang habag, ipinakita ng Diyos ang kaawa-awa niyang kalalagayan bilang makasalanan upang
makita niya ang pagkakamali niya at pagsisihan niya ito. Walang kakayahan ng isang patay sa espiritual. Diba? Sabi ng Biblia, Ephesians 2:1, mga dati tayong patay. Nakita niyo ba yung patay? Nagre-respond ba yun? Pag sinabi niya, nagugutom ka ba? Pag sumagot yun, tumakbo ka. Patay yun eh. Walang kakayahan ng isang patay sa espiritual na makita ang kanyang kaawa-awang kalalagayan bilang isang makasalanang nawawala at naliligaw ng landas. Maliban na lamang kung buksan ng Diyos ang espiritual niyang mga mata. Alam niyo, minsan binubuksan ng Diyos ang ating espiritual na mata, nakikita natin yung ating kalalagayan. At minsan, nuulit ko, ginagamit ng Panginoon ang mga pangit na nagaganap sa buhay natin. Una, para subukin ang iyong pananampalataya. Ngunit higit sa lahat, minsan, ipinapakita niya ito upang makita natin ang ating pagkakamali. Kung saan tayo dinala ng ating kasalanan, kung ano-ano na ang ginawa sa iyo ng kasalanan. Makikita din natin ito. Makikita natin dito ang unti-unting pagkilos ng Diyos sa buhay niya. Tulad ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin noong tayo ay hindi pa naliligtas. Paano? Tuloy natin sa verse 17. Ngunit pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Ano rin sabi? Ang kanyang ginawang kasalanan ang naisip niya at hindi yung kasalanan ng iba. Kundi ang kasalanan kanyang ginawa. Ibig sabihin, sa isang taong tunay na nagsisisi, tinuturuan siya ng Panginoon na maging responsable sa nagawa niyang kasalanan. Huwag kang manisi. Tignan mo yung sarili mo. Na wala siyang ibang sisisihin kundi ang sarili niya. Alam niyo, meron dalawang uri ng pagsisisi, sabi ng Biblia. 2 Corinthians 7:10, sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikalulungkot. Tatapwat ang kalumbayang ayon sa sanlibutan ay ano raw? Ay ikamamatay. Ibig sabihin, sinasabi nito na may pagsisising buhat sa Diyos at pagsisising ayon lang sa sanlibutan. Kung ang Diyos at ang kanyang salita ang nagtutulak sa atin para magsisi, hindi ito nauuwi sa kawalan, hindi ito nauuwi sa kamatayan o pagpapakamatay, kundi sa pagbabago at ikaliligtas. Nabalit ko ang pagsisisi ayon lang sa sanlibutan, palagi kang nanonood ng mga emosyonal na palabas. At andun yung paninisi na walang ipinapakitang pag-asa at pagbabago. Nauwi daw ito sa kamatayan o pagpapakamatay. Kaya maganda pag nag-share tayo, ipakita natin yung tamang paraan ng pagsisisi sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Dahil tulad ni Judas, nagpakamatay si Judas, bagamat siya ay nagsisi mula sa sarili niyang kaparaanan. Bakit ko sinabi yon? Hindi siya humingi ng tawad sa Diyos. Nakita niya lang yung kasalanan niya. Paano inililigtas ng Diyos ng isang makasalanan? Ikalawa, ipinapakita ng Diyos na siya ang tunay na may kasalanan at hindi niya dapat sisihin ng iba. Nature natin, pagka merong nangangaral sa atin, nagsasabi, lalo ng mga magulang, sasalagin kagad natin yon. Dahil ang una natin nakikita, wala tayong kasalanan. Pero sa isang tunay na nagsisisi, palagi niyang nakikita, may kasalanan ako eh. Hindi niya lang nakikita ang kanyang kaawa-awang kalalagayan bilang isang makasalanan, kundi nakita niya rin na responsable siya sa naganap sa kanya. Sa psychology, sabi niya, pag may pangit na naganap sa iyo, ang ituturo lang palagi ng psychology, yung mga tao sa paligid mo, at ikaw para kang walang kasalanan. Yun nga lang ang hindi balance minsan sa psychology, na para bang palagi kang biktima. Pero sa totoo lang, tinuturo ng Biblia, hindi ka biktima, may kasalanan ka ron. At yun ang kaibahan ng Biblia, tinuturo ng Biblia, may kasalanan ka, magsisi ka. Dahil kung hindi mo makikita ang kasalanan mo, hindi ka magbabago. Hindi ka maliligtas. Sa isang tunay na naliligtas, ipinapakita ng Diyos ang nagawa niyang kasalanan at hindi ang kasalanan ng iba upang matutuhan niyang pagsisihan ang ginawa niyang kasalanan
At maging responsable siya. Tuloy natin verse 17. Ngunit na pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya kanino? Sa sarili. Usually, maganda kausapin natin yung sarili natin. Labis-labis ang pagkain ng alila ng aking ama. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Hindi lang siguro physical to, spiritual to. Busog na busog kayo pag Sunday sa preaching. Pero iba, gutom na gutom sa spiritual. Ibig sabihin, nakita niya rin ang bunga na dahil sa kasalanan niyang ginawa, naging masahol pa ang buhay niya sa isang aliping tagapag-alaga ng baboy. Nakita niya naging lalong miserable ang buhay niya dahil sa kasalanan. Kaya nasabi niya, verse 18, ito na yan, pag nagsisisi na isang tao, nakita niya na yung kanyang mga pagkakamali. Verse 18, babalik ako sa aking ama. At sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako. Kanino? Sa Diyos at sa inyo. Paano iniligtas ng Diyos ang isang makasalanan? Reviewin natin. Una, hindi niya lang nakikita ang kaawa-awa niyang kalalagayan bilang makasalanan. Ikalawa, hindi niya lang nakikita na siya ang dapat sisihin at hindi ang iba. Ikatlo, ipinapakita rin ng Diyos na hindi lang siya nagkasala sa kanyang ama, kundi higit sa lahat, ang Diyos ang tunay niyang nagawa ng kasalanan. Minsan kasi pag nagkasala tayo sa iba, pagka nakahingi na tayo ng tawad, okay na eh. Pero hindi mo alam, ang Diyos ang una mong nagawa ng kasalanan. Yan ang tunay na pagsisisi. Ibig sabihin, ang isang tunay na naligtas, nakikita niya na hindi lang siya nagkasala sa kanyang kapwa, kundi higit sa lahat, nakikita niya na nagkasala siya sa Diyos. Kaya nang nagsisi si David, di ba? Haring David sa kasalanan niya, sa pangangalo niya kay Bathsheba, ganito rin ang sinabi niya, awit 51:10. Sabi ni David, sa iyo lang ako nagkasalang tunay. Alam niya sa Diyos siya nagkasala. At ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y parusahan. Ang isang totoong nagsisisi, tinatanggap niya yung parusa. Tinatanggap ba natin yon? Paano inililigtas ng Diyos ang isang makasalanan? Ikaapat, ipinapakita sa kanya ng Diyos na malaki ang kasalanan niyang nagawa dahil nagkasala siya sa napakalaking Diyos at dapat siyang parusahan. Hindi siya nagkaroon ng entitlement mentality. Ito ang karapatan ko. Ito ang gusto ko. Pagka nagkasala ka, verse 19, ano sabi niya? Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo kung isa sa inyong mga alila. Hindi amo. Kaya sa isang tunay na nagsisisi ng kasalanan, binibigyan siya ng kakayahan ng Diyos na maging matapang at maging handa na harapin at tanggapin ang kahinat na ng kanyang kasalanan at pagkakamali. Verse 20. Pagkatapos na maisip niya, yung kanyang pagkakamali, verse 20, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Ibig sabihin, hindi lang siya nagsisi at naisip, naglungkot-lungkutan sa kanyang puso. May ginawa siya. Paano ay nililigtas ng Diyos ang isang makasalanan? Ikalima, pinakikita ng Diyos na hindi lang siya dapat malungkot, kundi dapat nalakipan niya ng aksyon ang kanyang pagsisisi. Hindi na ako nagbabasa ng Biblia, nakakalungkot. Pero hindi naman pa rin siya nagbabasa hanggang ngayon. Hindi na ako nananalangin. Pero hindi pa rin naman siya nananalangin hanggang ngayon. Kaya nang sabihin niya, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Anong ginawa niya? Tumayo siya. At sinimulan niya ang pagbalik sa kanyang ama. At ngayon, unawain natin ang pinakatampok na bahagi ng kwentong ito. Ano ang naging bunga ng pagsisisi niya? Paano ipinapakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa isang makasalanang nagsisisi? Alam niyo kung sino ang pinakang sentrong persona ng talinhagang to? Hindi yung alibughang anak. Hindi yung nawawalang anak. Kundi ang pinakasentrong persona ng talinhagang to ay ipakita ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya yung sentro rito. Hindi yung alibughang anak. Verse 20. Paano ipinapakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa isang makasalanang nagsisisi?
Verse 20, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Pakinggan nyo. Malayo pa'y, ano raw? Natanaw na siya ng kanyang ama. Bakit nandun yung tatay niya? Bakit sinasabing malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama? Dahil nung tayo ay makasalanan pa, sinabi ng Isaiah 59 verse 2, na ikinubli ng Diyos ang kanyang mukha upang hindi tayo makita. Paano pinapakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa isang makasalanan? Una, kapag nagsisisi ang isang makasalanan, imbis na ikubli ng Diyos ang kanyang mukha, tinatanaw niya ang iyong pagbabalik. Welcome, anak. Anong ibig sabihin nito? Una, araw-araw naghihintay yung kanyang tatay sa kanyang pagbabalik. Kaya nandun sa labas. Alam nyo, ganyan din ang Diyos. Marahil nananalangin pa ang ama niya na sana'y bumalik na ang nawawala kong anak sa paglilingkod. Nawawala kong anak. Ikalawa, kahit malayo pa siya, alam nyo, malayong malayo. Kilala nyo ba yung lakad ng mga anak nyo? Malayong malayo pa siya, nakilala kaagad niya ng kanyang ama. Bakit? Dahil kabisado nito yung lakad niya. Pati yung kalabog ng kanyang mga paa. Alam niyo ba ako, pati yung katok ng anak ko, alam ko, anak ko yung kumakatok. Sabi nung katok. Alam ng nanay ko, tatay ko, ako yun. At ikatlo, nang makita niya ang kanyang ama, nang makita niya ang kanyang anak, bago pa makita ng mga kapitbahay niya ang kanyang anak, kasi lilibakin siya ng mga kapitbahay eh. Maiinis siya kanyang mga kapitbahay. Kaya ano ginawa ng ama? Sinalubong na kaagad. Inunahan na niya yung mga kapitbahay niya. At anong ginawa ng kanyang ama? Verse 20, dahil sa matinding habag, dahil sa matinding awa, ano kayang gawin ng isang naaawa? Patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan ng kanyang ama. Sa kultura ng kwentong to, mahaba ang damit at saya ng mga tao noon. Di ba? Hanggang lupa. Kaya para ka makatakbo, kailangan ililis mo yung laylayan ng damit mo hanggang bewang para ka makatakbo ng maayos. Ngunit makakahiya kang tignan. Ngunit hindi inisip ng ama ang kahihiyan. Ang sasabihin ng iba. Naisip niya, kung hindi ko tatakbuhin yung anak ko, baka magbago ang isip niya at muling tumalikod dahil sa mga nang-aasar sa paligid. Uunahan ko na siya. Baka mag-alinlangan pa siya na hindi ko siya tatanggapin. Kaya tumakbo yung ama sa kwento. At alam niyo, sa kwentong to, matanda na ang kanyang ama, pero bakit nagawa niyang tumakbo? Paano ay pinapakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa isang makasalanan? Ikalawa, ano sabi ron? Dahil sa matinding awa. Nang makita niya ang anak niya ay walang panyapak yung anak niya. Madumi ang damit. Naglayas eh. At pagod na pagod. Naranasan ko po ito, naglayas ako nung araw. Nagrebelde ako sa nanay ko. Nagpunta ako sa Angeles City dahil gitarista ako eh. Pero alam niyo, wala akong makain. Nagutom ako. Kung saan ako pumuntang beer house para tumugtog, hindi ako nakatugtog. Umuwi ako, wala akong pera. Hindi ko alam paano ako nakauwi. Punta muna ako sa kapatid ko. Sabi ng kapatid ko, narito si Jerry, Nay. Alam niyo? Naalala ko yung nanay ko eh. Hindi siya nagsasalita, umiiyak lang. Nagawan tumakbo ng ama upang siya ay damayan. Kaya patakbo at bukas palad siyang tinanggap at niyakap ng kanyang anak, ng kanyang ama. Hinalikan ito at hindi alintana ang madumi ang damit na amoy baboy, masangsang na amoy. Ibig sabihin, mas mahalaga sa Diyos ang pagsisisi at panunumbalik mo kaysa sa iyong madumi
at mabahong nakaraan. Verse 21, sinabi ng anak, Ama, nagsisi na yung anak, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak nyo. Para sinasabi niya, kahit gawin nyo na lang akong alila, tanggapin nyo lang ako. May pagpapakumbabang ipinapahayag ng isang anak na nagsisisi ang kasalanan niya sa kanyang amang Diyos. At tanggap niya ang magiging kapalaran niya kahit gawin siyang alila. Basta tanggapin lang siya. Ngunit hindi na hinintay ng ama na tapusin ng kanyang ama ang paghingi niya ng tawad. Para sa ikatlo, verse 22. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Dali! Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Ang dami-dami. Itinutuon ng Diyos ang paningin niya sa isang nagsisisi, nakahabag, at ikatlo, binibihisan siya ng ama dahil sa maduming itsura ng kanyang anak. Ibig sabihin ng binibihisan, pinatawad na siya ng ama. Muling ibinihis sa kanya ng ama ang damit na para sa isang anak at hindi para sa isang alipin. Alam niyo ba yung alipin palaging madumi yun eh. Pero yung anak niya palaging malinis. Anak ng boss eh. Gayun din naman paano ipinapakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa isang makasalanang nagsisisi. Ikatlo, ang sinumang pinatawad ng Diyos ay binibihisan niya ng katuwiran ni Kristo upang takpan ang karumihang bunga ng kasalanan. Alam niyo, tuwing tinitignan tayo ng Panginoon ngayon, hindi na yung kasalanan mong ginawa noong araw ang nakikita niya, kundi yung ginawa ni Kristo. Ikaapat na bunga ng pagsisisi. Ano sabi? Suotan ninyo siya ng sing-sing. Hindi lang dinamitan. Suotan niyo siya ng sing-sing. Paano pinapakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa isang makasalanan? Ikaapat. Ang sing-sing ay simbolo ng kapangyarihan niya sa kanyang mga alipin at simbolo na siya ay isang tagapagmana. Ibinalik ng Diyos ang posisyon niya bilang tagapagmana kasama ni Kristo sa kayamanan ng Ama. Pwede ba maging tagapagmana ang isang alipin? Hindi. Itinuring siyang uling anak dahil sa sing-sing. Ikalima, suotan siya ng sandalyas. Alam niyo, sa bakuran ng kanyang ama, tanging ang mga alipin lang ang nakapaa. Simbolo ito na hindi siya itinuturing na alipin ng kanyang ama sa kabila ng mga kasalanan niya. Paano ay pinapakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa isang makasalanang nagsisisi? Ikalima, ang sandalyas ay simbolo din na hindi na siya nawawala. Di ba nawawala, walang step-in? O naliligaw, kundi tinatanggap na siya sa loob ng tahanan ng kanyang ama bilang pamilya. Kaya magkakapatid tayo rito eh. Pamilya tayo. At para sa ika-anim na bunga, verse 23, sabi ng tatay, Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo kumain at magdiwang. Alam niyo yung pinatabang guya, nakalaan lamang yun sa mga mahalagang panauhin, hindi sa isang alipin. Sa kanilang kultura, kapag itinakwil ka ng iyong ama, bilang isang anak na suwail, alam niyo ba nagdarao sila ng funeral kahit wala rin yung anak nila? Nagdadalamhati sila para inisin o hiyain yung anak na nagtaksil. Pero alam niyo, hindi ganoon ang ginawa ng Panginoon. Ang isang makasalanang nagsisisi ay di na tulad ng isang patay na pinagluluksa. Paano ipinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa isang makasalanang nagsisisi? Ika-anim, tulad ng isang mahalagang panauhin na dapat ipaghanda ng isang selebrasyon at hindi funeral service. Alam niyo, nagkasala tayo sa Panginoon. Itinuri tayong patay. Sa kultura nila, may funeral service sila. Pero nung nanumbalik tayo, may celebration sa langit. At para sa ikapitong bunga, verse 24, sapagkat ang anak kong ito ay namatay, ngunit siya ay nabuhay na. Kaya ikapito, ang bawat makasalanang nagsisisi ay mitulang patay na dapat kalimutan, ngunit muling binigyan ng buhay ng Diyos. Kalabitin muli yung katabi mo kung buhay pa. Buhay ka ba? Nakikinig.
Siya ay mayroon ng buhay na walang hanggan, isang bagong buhay. At para sa ikawalang bunga, ang anak kong ito ay nawala, ngunit muling natagpuan. Tsura natin, ang dungis-dungis natin noon. Paano pinapakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa isang makasalanang nawawala? Ikawalo. Ang isang makasalanang nagsisisi at dating kaaway ng Diyos ay natagpuan na at naging kabati na at kaibigan na ng Diyos. At para sa ikasiyam na pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos, yung huling-huli, at sila nga'y nagdiwang. Nagdiwang. Paano pinapakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa isang nagsisisi? Ang kaligtasan ng isang makasalanan ay nagbibigay ng kagalakan, una sa Diyos, na hindi kayang ibigay ng mundong to. Nagbibigay ito ng kagalakan sa bawat Kristiyano. Dahil tulad natin, sila man ay kinahabagan ng Diyos. Nagbibigay din ito ng kagalakan sa mga anghel at higit sa lahat, sa Amang Diyos. Kaya kung nais natin bigyan kagalakan ng Diyos, paano? Kahit papaano ay suklian natin ang dakila niyang pag-ibig sa atin tulad ni Jesus. Anong gagawin natin? Huwag lang tayong maglingkod. Hanapin natin yung nawawala. Huwag natin silang layuan, kundi ilapit natin sila kay Kristo. Unahin mo na ang pamilya mo. At ang mga kapitbahay mo, ilapit mo sa Panginoon. Ibahagi natin sa Kanya ang pagnanasa ng Diyos na sila ay magsisi, mapatawad, maligtas upang makasalo rin natin sila sa Kanyang kagalakan. Ganito ang kagalakang nadarama ng Diyos at mga anghel sa langit dahil sa isang makasalanang nawala, ngunit nagsisisi at muling natagpuan. Ipinapakita nito na habang nagngingit-ngit sa inis ang mga reliyosong Pariseyo. Alam nyo, kapag kinikwento ko yung dati kong buhay, parang iniisip na, ang sama mo pala, Pastor Jerry. Pero ang nakikita lang nila yung kasamaan ko, hindi nila nakita yung kabutihan ng Diyos. Bilang kinatawan ng Diyos sa pakikipagkasundo sa mga makasalanan. Tanong, nahahabag din ba tayo sa kanila? At nagagalak din ba tayo na ihatid sa kanila ang mabuting balita ng pagpapatawad ng Diyos? Ganito, tinatanggap at pinapadarma ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa isang makasalanang lumalapit sa kanya at nagsisisi. At kung ikaw ay isang mananampalataya na, sa pamamagitan ng talinhagang ito na iyong napakinggan, nagawa mo bang sariwain kung paano rin ipinakita ng Diyos ang habag at pag-ibig niya sa iyo nung araw na ikaw ay nawawala pa? Nang sa gayon, ikaw naman ang magpakita ng pag-ibig mo sa Diyos sa pamamagitan ng paglapit mo sa mga makasalanan upang dalhin sa kanila ang pag-ibig ng ating Ama sa langit sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Bago tayo manalangin, nais kong pasalamatan ng Diyos at purihin siya sa isang kanyang dakilang pag-ibig sa akin. Bago tayo mag-pray, kakanta lang ako ng isa kasi pagbigyan niyo na ako. Hindi ko ito ginagawa. Ito yung patotoo kung ba't ako naligtas. Nakakarinig na ako noon ng mga 20 years old pa lang ako. Kakarinig na ako ng gospel. Pero pumupunta lang ako sa church, hindi para makinig. Gusto ko na mag-gitara. Kaya yung salita ng Diyos, pasok, labas. Tumutugtog ako nun sa banda. At minsan sa isang pagtugtog namin hindi ko na matandaan kung saan kami tumugtog, basta sa bandang Maynila. Nalasing ako ng gusto. At hindi ko alam kung saan ako naihatid ng jeep. Nang nagising ako ng madaling araw, nandun ako sa, pati yung street nakalimutan ko, sa Cubao. Aurora Boulevard. Nagising ako, natulog pala ako doon. Doon ako nahihatid siguro, iwanan lang ako ng driver. Dala ko yung gitara ko. Nung tignan ko yung sarili ko, ang dumi-dumi ko. At katabi ko pa yung suka ko. Yung mga dumadaan, parang nang kakadiri tong taong to. Nakita ko yung sarili ko. Naawa ako. At natawag ko ang Panginoon. Ayoko na po ng ganitong buhay. Kala ko masaya ako. Pinapalakpakan ako ng iba kapag umaawit kami. Lahat ng bisyo, lahat ng babae na titikman ko. Pero hindi ako masaya. Kaya gusto kong awitan ng Panginoon.
sa oras na ito. Hindi ko po kayo kakantahan na awitan ko ang Panginoon. Pwede kayo makikanta. Minsan ako'y napalayo sa'yo, aking Ama. Sinikap kong mabuhay sa mundo kahit na wala ka. Akala ko kahit wala kay liligaya. Akala ko ay kaya ko kahit wala ka. Akala ko talino ko't lakas ay sapat na, hindi pala. Alibughang anak ang tulad ko, hindi karapat dapat sa'yo, ngunit sa biyaya mo'y magbabago. Mahabaging Ama ang tulad mo, pag-ibig mo'y di magbabago. Maglaho man itong mundo, kay buti mo, Ama, sa tulad ko, kaya't iaalay sa'yo ang buong buhay ko. Minsa'y pinagsisihan ko ang mga kasalanan ko sa'yo. Hinanap kang muli, aking Ama, at nang matagpuan, naghihintay pala. Malayo pa'y tumatakbo ka na ng luhaan. Niyakap mo ako ng kay higpit at hinagkan. Pinahid mo ang luha ko, hiya't tuwa ang nadama. Sa'yo, Ama, sa'yo, Ama, halibog kang anak ang tulad ko. Mahabaging Ama ang tulad mo, pag-ibig mo'y di magbabago. Maglaho man itong mundo, kay buti mo, Ama, sa tulad ko, kaya iaalay sa'yo ang buong buhay ko. Kaya't iaalay sa'yo ang buong buhay ko. Kaya't iaalay sa'yo ang buong buhay ko. Manalangin tayo. Manalangin po tayo.
Ama, marami pong salamat sa nag-uumapa mong pag-ibig sa amin nang ipadala niyo ang inyong anak na si Jesus upang hanapin kami at mistulang mga tupang naligaw sa kadiliman ng kasalanan upang makita namin ang aming kaawa-awang kalalagayan bilang mga makasalanan. Salamat po dahil sa iyong mayamang habag, hindi mo hinayaan kami ay lubusang mapahamak at maligaw, kundi naghihintay ka palagi sa aming patuloy na pagbabalik sa iyo upang linisin at patawarin. Ginawa niyo kaming tagapagmana at hindi alipin, hindi kaaway kundi pamilya. Salamat po sa iyong kagalakan na kami ay iyong iligtas. Magligtas po nawa kayo sa mga oras na ito sa sino mang nais niyong iligtas at bilang mga anak mo na nakaranas ng napakadakila niyong pag-ibig, tulungan niyo po kami na maibahagi din namin sa iba ang pag-ibig niyo na sa pamamagitan ng sakripisyo ng inyong anak na si Jesus upang hanapin at hanguin niyo rin sila sa kadiliman ng kasalanan at linisin sila ng iyong banal na dugo. Tulungan niyo at mapagtulungan niyo kami na mapaglingkuran namin kayo dahil sa wala nang ibang paraan para makapagpasalamat kami sa inyo, kundi ang mapaglingkuran namin kayo, hindi dahil kailangan, kundi dahil bilang isang napakalaking pribilehiyo na kami iligtas nyo kahit hindi kami nakarapat-dapat. Ito po ang aming samodalangin sa pangalan namin Panginoon sa Kristo. Amen.